Isang wasak na bahay, isang wasak na lalaki. Para kay Ramon, wala nang dahilan para mabuhay. Ang kanyang mundo ay gumuho nang mawala ang kanyang pamilya. Bawat araw ay isang pagdrag sa sarili mula sa kama na walang anumang inaabangan. Ang mga pader ng kanyang bahay ay sumasalamin sa mga bitak sa kanyang puso. Bawat sulok ay puno ng mga alaala na masakit balikan. Unti-unti, hinayaan na lang niyang mabulok ang lahat kasama na ang kanyang sarili. Nawalan na siya ng pag-asa. Hanggang isang gabi, may pumasok na hindi inaasahang bisita. Isang payat at maruming pusang gala ang dahan-dahang lumakad papasok sa siwang ng pinto. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Lumapit ito kay Ramon na nakaupo sa dilim at tahimik na humiga sa tabi ng kanyang mga paa. Ang unang reaksyon ni Ramon ay inis. "Umalis ka rito," sabi niya, sabay taboy sa pusa. Pero hindi ito umalis. Tumingin lang ito sa kanya gamit ang malalaking mata, na tila ba naiintindihan ang bigat na kanyang dinadala. Kinabukasan, nandoon pa rin ang pusa. At sa susunod na araw, at sa susunod pa. Lumipas ang mga araw, at ang pusa ay naging isang anino ni Ramon. Sumusunod ito saan man siya magpunta sa loob ng bahay. Nagsimula itong magmiyaw, isang mahinang tunog na humihingi ng pagkain. Sa umpisa, binaliwala niya ito. Pero ang tiyaga ng pusa ay mas matibay kaysa sa kanyang pagwawalang bahala. Sa huli, napilitan si Ramon na tumayo. Naghalungkat siya sa kusina, naghanap ng kahit anong pwedeng iluto. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na nagluto siya hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Habang kumakain ng pusa, napanood niya ito at isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Isang malamig na gabi, napansin ni Ramon na nanginginig ang pusa dahil sa hanging pumapasok sa mga basag na bintana. Walang pag-iisip, kumuha siya ng mga karton at tabla para takpan ang mga butas. Bawat pako na kanyang ibinabaon, bawat siwang na kanyang sinasarhan ay hindi lang para protektahan ang pusa sa lamig. Ito rin ay isang maliit na hakbang sa pag-aayos ng kanyang nasirang tahanan. Hindi niya namamalayan habang inaalagaan niya ang munting nilalang na ito, unti-unti niyang inaayos ang sarili niyang buhay. Ang simpleng routine ng pagpapakain sa pusa ang nagbigay sa kanya ng dahilan para bumangon tuwing umaga. Ang paglilinis ng dumi nito ang nag-udyok sa kanya na linisin ang sarili niyang kapaligiran. May naghihintay sa kanya. May nangangailangan sa kanya. Ang bahay na dati simbolo ng kalungkutan ay unti-unti nang nagkakaroon ng buhay. Ang katahimikan ay napalitan na ng paminsan-minsang pagmeyaw at pagpur. Ang pusang tinawag niyang Muning ay naging sentro ng kanyang bagong mundo. Nang gumaling at tumaba si Muning, ang dating maruming pusa ay naging isang magandang nilalang na may makintab na balahibo. Napansin ito ng mga kapitbahay. May ilan na nag-alok na ampunin si Muning. "Mas maayos ang bahay namin," sabi ng isa. "Mas ligtas siya doon, Ramon," sabi naman ng iba. Alam ni Ramon na totoo ang sinasabi nila. Ang bahay niya ay hindi pa rin perpekto. Ang buhay niya ay malayo pa sa pagiging buo. Kaya isang araw, sinubukan niyang dalhin si Muning sa kapitbahay na may magandang hardin at mainit na tahanan. Pero tumanggi ang pusa. Kumawala ito sa pagkakabuhat sa kanya, tumakbo pabalik sa wasak na bahay at naghintay sa may pintuan. Hindi ito umalis. Pinili nito ang sirang bahay. Pinili nito ang sirang tao. Doon napagtanto ni Ramon ang isang malalim na katotohanan. Minsan, ang pag-ibig ay hindi dumarating para iligtas tayo mula sa ating mga problema. Dumarating ito para kailanganin tayo. At ang pakiramdam na may nangangailangan sa'yo, na may umaasa sa'yo, iyon ang siyang nagliligtas sa atin. Para kay Ramon, ang pusa ay hindi lang isang alaga. Ito ang naging dahilan niya para ayusin ang sarili, para muling harapin ang buhay. Ang pag-ibig na ibinigay niya sa pusa ay bumalik sa kanya ng higit pa. Hindi sa paraan ng material na bagay,
kundi sa pagbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang pag-iral. Dahil sa dulo, hindi mahalaga kung gaano kawasak ang isang bahay o isang tao. Ang mahalaga ay ang pag-ibig na nananatili sa loob nito, ang pag-asang nagpapatibay dito. Ikaw, may dumating na ba sa buhay mo na nagbigay sa iyo ng dahilan para magpatuloy? Isang tao, isang alaga, o kahit isang simpleng gawain? Minsan ang pinakamalaking himala ay hindi ang mailigtas, kundi ang maging dahilan ng kaligtasan ng iba. I-share mo naman ang iyong kwento sa comments sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa puso mo, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento. Salamat sa panonood.